Magandang gabi, dudes. Welcome dito sa ating YouTube channel. Alvin Bagon, isang prevention specialist at isang health prevention advocate po. Sa opisina, isa po akong drug prevention specialist. At dito sa aking advokasya, isa naman po akong health prevention specialist. Pares lang po yun. Ang health prevention specialist, kabuuan po. Kasama po yung drug prevention. Kasi more on sakit po ang nakukuha natin sa pag-abuso ng iba't ibang klaseng gamot. Gamot sa butika at saka yung mga pinagbabawal na gamot. Ngayong gabi po, pagsamahan natin na pag-usapan, talakayin about sa acidity. Ano ba yung masamang epekto nito sa ating kalusugan? Bakit po kailangan nating ibalanse ang acidity at ang alkaline sa ating kalusugan? Ano po ba ang pinagkaiba ng acid reflux sa uric acid? Parehas naman silang acid. Naalala ko lang kasi yung isang viewers natin, siguro nasa 2 years ago na nakakaraan, malimit na tumatawag sa akin to. Napapag-usapan namin yung about sa acid. Meron din siyang anxiety, si Sir Michael Malilom. Hindi ko makalilimutan siya kasi isa siya sa pinakamadaming beses na nakausap ko o tumawag sa akin. Shoutout Sir, kumusta ka na? Sana okay ka na rin kasi sa dami na natin na pag-usapan, kahit pa paano sana bumaba na yung iyong anxiety. Acid reflux, ito yung nagiging reaksyon ng ating katawan, ng ating internal kapag hyperacidity tayo. Mahirap, masakit, nakakatakot. Yun yung reaksyon ng katawan natin at mismong tayo mismong personal na nakakaranas ng ganitong problema. Tapos yung acid, uric acid, kakalito kasi kasi parehas acid ito ay sa dugo. Yung hyperacidity sa ating sikmura, sa ating digestive system. Yung uric acid naman, ito naman yung acid na nasa dugo natin. Ito yung kalimitan nagiging problema ng mga nagkaroon ng chronic kidney problem, kidney disease. Kasi yung acid na to, nagiging crystal to at nagiging sagabal sa pagsala ng ating kidney. Ano yung kaugnayan nito sa acid reflux, sa acidity, sa sikmura natin? Ang parehas na klase ng acid na to, parehas kong pinagdaanan at pinagdadaanan. Nung una, sabi ko nga kay Sir Michael Malilom, magkaiba ito, hindi ito parehas. Yun yung pagkakaalam ko nung una. Although ngayon, parehas nung meron ako nito, nasasabi ko na hindi nga siya parehas, pero may kaugnayan. Magkaiba siya kasi yung isa nasa dugo, yun namang isa nasa digestive system natin. Ngayon, ang problema nung
asido na nasa dugo, yung ating tinatawag na gout, ang pangkaraniwan na nararanasan natin, yung arthritis, yun yung problema na uric acid. At ang isa pa nga mabigat, yung pagsira ng kidney. Bukod pa dyan, marami pang mga nagiging sanhi tulad ng diabetes, heart failure. Maraming sakit na nakakamatay na dahilan sa pagkakaroon ng uric acid. Cancer, tapos yung isa ng acid nga na tinatawag natin, yung hyperacidity na nasa ating sikmura. Ang isang problemang dulot nito, yung blood flow. Yung blood flow. Yung anxiety, normal yan kasi sobrang hirap talaga na mayroong GERD. Yung pagkakaroon ng heartburn na pinagkakamalan natin na sakit sa puso. Yung pagkakaroon natin ng sinusitis. Tapos diretsong vertigo. Yung pagkakaroon natin ng uric acid. Yun yung combination. Kasi kapag tumagal na hindi mo na aalis o nakokontrol ang acid reflux, nagkakaroon tayo ng katulad ko. Kasi nagkakaroon tayo ng uric acid. Kasi ang isang epekto sa katawan natin kapag may acid reflux, yung sign nito, yung sintomas nito, pananakit ng buto. Nung umpisa, hindi ko alam na parte ito. Kala ko yung pananakit ng buto ko kasi kapag nagpapa-blood chem ako, hindi naman tumataas yung uric acid ko. Kapag kaganon, hindi ako nag-iisip. Hindi ako nag-iisip. Although, masakit yung kasukasuan. Hindi naman nakikita sa test na meron ako nito. Binaliwala ko. Binabaliwala ko. Continuous lang yung pagpapagaling ko sa acid reflux. Ang naging problema, napakahaba na ng panahon bago ko natuklasan yung pagpapagaling sa acid reflux. Kaya, payo ko, kapag may acid reflux ka, kailangan makontrol mo. Kasi kapag hindi mo nakontrol tulad ko, ito nga, nagkaroon ako ng uric acid na isa sa mahirap. Masasabi ko mahirap kasi body pain talaga siya. Sobra. Masakit yung ako kasi yung aking arthritis, buong katawan. Buong katawan, yung aking ribs, yung itong sentro ng ito, pag ginaganyan ko yan, masakit yan. Ngayon, masakit yan. Ito, masakit to. Masakit yan. Saka ito, ramdam ko, masakit talaga pag ginaganto. Saka yung backbone sa likod. Nagsimula lang siya dito sa may batok. Yan yung binaliwala ko dati. Ang isang problema, yung kidney problem. Isa yan sa kinatatakutan ko sa ngayon. Talagang iniisip ko kung paano makontrol at ginagawan ko talaga ng aksyon. Kasi nakwento ko nga dati nung bata ako, meron akong kidney problem. Infection. May kwento naman ako niyan doon sa mga vlog, kung bakit ako nagkaroon ng infection yan. Bata ako, 6 years old ako noon.
dahil din sa mga pagkain. Ano? Ang tanging sample na may bibigay ko sa inyo o payo bilang isang prevention specialist, ano talaga, ingatan natin yung sarili natin na magkaroon ng acidity. Kasi ang acidity, ito yung masamang reaksyon ng katawan natin. Ano? Lahat ng ito yung sample ko ha. Lahat kasi ng likha ng ating Panginoon sa lupa. Tao, hayop, halaman, lupa. Ang kailangan ay nutrition. Kapag nawala yung nutrition, nagiging acidic. Lahat yan, mga dudes. Kapag ang lupa ay naging acidic, lahat natutubong halaman dyan, unhealthy. Ako bilang isang nabuhay dito sa probinsya, sa bukid, anak ako ng farmer. Lumaki ako na tumutulong sa farm. Kaya alam ko yung mga bagay na ganyan. Ano? Sa halaman, sa lupa. Ano? Kapag acidic yung lupa, nagiging acidic din yung halaman. Hindi talaga gumaganda. Kapag linagyan mo siya ng fertilizer o anumang pataba na ginawa sa laboratory o tinatawag natin synthetic, walang kwenta. Wala ding kwenta. Hindi din siya nag-i-improve kasi nga acidic. Number 1 yun, mga kaibigan. Kapag ang hayop acidic, ganun din. Hindi mo din siya mapapataba, sakitin ito. Kapag ang tao acidic, yun ang nangyayari din. Gagamutin mo, tulad ng ginawa namin, mahabang panahon na ginagamot. Pero pabalik-balik, at habang tumatagal ang taon, parami ng parami yung hirap na nararanasan. Yung parang sa tingin mo, dumadami yung sakit mo. Yun ang acidic. Ang kailangan lang, nutrition. Ang nagkulang, nutrition. Ang nawala, nutrition. Ano yung paraan para maayos? May balik. Siyempre, ibalik ang nutrition. May mga nakakatulong tulad ng gamot. Ang gamot, tatanggalin mo yung problema na panandalian, yung sintomas. Sa halaman, papatabain mo siya, lalagyan mo siya ng fertilizer. At the same time, kailangan alkaline. I-alkalinize natin yung lupa. Yung lupa. Para yung fertilizer na ilalagay mo, mas maganda, organic. Kasi yung organic, hindi nakakasira ng lupa. Mas matagal ang buhay ng lupa at mas madaming produkto ang maitatanim mo dito. Sa hayop, ganun din. Kailangan gamutin mo para mawala yung sintomas at i-correct mo. I-correct mo yung acid at saka alkaline. Yun din ang kailangan ng tao. Parehas lang. Parehas lang ang kapalaran ng lahat ng linikha ng Diyos.
nutrition. Kapag hindi na acidic ang lahat ng bagay na to, ang tao, ang hayop, ang halaman, ang lupa, mabubuhay tayo ng normal. Ngayon, mga idol, mga kaibigan, mga dudes, yung edad kong 48, maraming tayong sakit. Correction na lang gagawin natin. Iko-correct natin, pero kinokontrol na lang natin yung sakit. Hindi na ito mawawala. Papahabain natin ating buhay sa pag-control. Pero andito yung sakit. Ang vlog na ginagawa ko as a prevention specialist para sa mga kabataan. Para sa anak mo. Kapag katulad ko, ang anak ko nasa edad na teenager at saka dalaga, yung dalawa kong anak, ihahabol ko na lang din yun. Kasi yung mga edad na ganito, maraming may sakit ng kabataan. Yung teenager at saka yung nasa edad 20 pataas, may mga sakit na yan. O naghihintay na lang ito ng sakit na lalabas. Kasi acidic na yung katawan. Ngayon, tutulungan natin na makontrol yung acid. Ang tanging dahilan ng pagiging advocate ko, simulan natin doon sa bata talaga, na hindi na nila maranasan yung nararanasan natin. Kapag sinimulan natin sa mga bata, lalo na yung kasisilang lang na ang mamumulat sila sa tamang pagkain na, mas magaganda yung buhay nila, mas lalakas yung resistensya nila. Hindi sila matutulad sa atin. Pero andito man yung sakit na meron tayo, kaya naman natin itong i-control. Yun na lang yung gagawin natin. Alvin Bagon po, isa pong health specialist po bilang prevention. Prevention po ang kailangan kasi yung katulad natin naggagamot, maggagamot po tayo at maggagamot habang buhay. Matitigil lang po yung paggagamot natin kapag kontrolado natin. Pero babalik din po yung paggagamot kasi may sintomas. Nawa po, nagustuhan nyo yung aking isinare sa inyo. At saka po, isang lambing lang po, paki-like po. Unang-una, subscribe po muna doon sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe. Paki-like na rin po, paki-share po ng video ko. Sa tulad kong content creator, mahalaga po ito. Kasi, sa totoo lang, nagsisimula po akong sumahod at gusto ko po makalikom ng bukod sa pagsasalita ko, pag-share ko, may itutulong sa mga katulad natin na naghihirap sa sakit. Bye-bye po at God bless you. Ingat po tayo.